Ito ang nagagawa ng mainit ang ulo. Napapalinis bigla ng bahay kahit wala pa sa plano. Kahit mainit nga dito kumarites, abay naglinis nga po ako. Required ba na damay ang tatay sa init ng ulo ng nanay? Lalo na pag pinapagalitan yung anak. Mga kumarites, ayan, tingnan nyo naman yung kalat. Ayan pala ay hiniram ng mother ko at hindi pa nababalik doon sa higaan ng mga bata. Yung tuwalya, bag, kalat sa upuan, laruan nila, and yung higaan na hiniram ng mama ko, kababalik lang. Kaya samahan nyo akong maglinis. Ito yung uniform na sabi ko i-hanger. Ayan, at nakahanger nga naman pero hindi nga po nakasabit doon. At least may hanger, o diba ang saya ng may anak. Tingnan nyo naman yung isang uniform at nakasuksok nga po doon sa taas. At yung paper bag nga po na lagayan ng kanilang gamit ay nakabaliktad pa. Tingnan nyo naman nga po yung mga bag din nila ay hindi rin nakasabit. Yung lagayan nga po dyan ay nasa likod lang ng kurtina para maisabit nga po yung bag. Pag ganito na nga po kakalat yung bahay ay talagang stress na ako kumarites. Ayan naman yung tupiin ko na simula nung umalis kami ay hindi pa ako nakakatupi at nakailang beses na ngang naglabas si Jowa at meron pa akong sampayin. Yung mga posporo na yan, syempre wala nang ibang nagkalat niyan kung di yung dalawa kong anak. Pag nandito sila sa taas, asahan mo na. Kalat ang iiwan. O diba kalat everywhere. Pero syempre ngayon nga po ay may time akong maglinis. Ilang oras kong pinag-isipan na umpisahan ko na nga maglinis dito sa taas. Ayan yung mga panyo ng anak ko. Yung hanger na hindi naligpit. Kailangan ko rin niya linisan. At sa higaan naman nila ay aayusin ko na rin at magpapalit na nga rin ako ng bedsheet. Uumpisahan ko na nga pong maglinis dito kumarites at tinawag ko na nga po yung anak ko. Yung bunso lang dahil yung kuya siya namin ay nagbantay ng tindahan. Sabi ko nga ilagay na sa labahan yung kanilang mga uniform dahil Friday na nga po ngayon. Sabi ko nga umakyat siya pabalik dito at ligpitin nga po yung mga hanger at yung mga laruan nga pong nakakalat. Abay kalat nga nila ito kumarites dahil pag nananahimik nga po yan sila dito sa taas, panigurado yung mga laruan nila kung saan saan nakalagay. Kung hindi ko nga rin po ito lilinisin, hindi rin mawawala sa isip ko yung kalat dito sa taas. Sakto naman nga po na maaga yung uwian nila at mainit nga rin po yung ulo ko. Sobrang pasaway din talaga nitong dalawa kaya naman nadamay na nga rin po pati papa nila. Para mabawasan nga itong stress ko kumarites kaya ililinis ko na lang. Magpapalit na nga rin po ako ng cover dito dahil maalikabok na nga rin po ito. Natural lang sa bahay ang magkakaroon ng kalat kumarites dahil mayroong nakatira. Kahit anong linis mo panigurado kinabukasan mayroon na namang kalat na nakalagay dyan. Kaya kung hindi nga po kaagad maliligpit paniguradong dadami pa iyan. Mula nga po nung umalis kami ay ngayon nga lang po ulit ako nakapaglinis dito sa taas namin. Bihira lang kasi kami umakyat dito kumarites. Pero pag ganito nga pong makalat sa tuwing aakyat nga po ako ay nakaka-stress tingnan. Masarap din kasi talaga sa pakiramdam pag nakikita mo ngang nakaayos yung bahay mo at malinis. Normal din naman sa isang nanay na minsan ay tamarin tayo. Tamarin kumilos at mas gusto na nga lang nating humilata. Pero syempre pagkatapos nating tamarin ay kailangan pa rin nating kumilos. Dahil wala namang ibang gagawa dyan kumarites. Pagkatapos ko nga pong linisan doon sa sofa ay dito naman nga po ako sa kwarto namin. Nagkakaroon nga po ng kalat dito dahil yung mga laruan nga po ng mga bata at dito nga lang po hinuhulog sa baba. Unahin ko nga munang linisan doon sa taas para nga po kung may mahulog na mga alikabok ay mawawalisan ko pa dito sa baba. Syempre at kailangan na nga rin pong pagpagan. Ang dami talagang mga laruan dito na maliliit kumarites lalo na nga po yung mga Lego. Hinuhulog ko na nga lang po sa baba yung mga kailangang labhan. Kaya hindi ko talaga inuna doon sa baba dahil alam ko nga pong maalikabok dito sa taas. Itong sa taas talaga yung bihira kong nalilinis dahil hindi naman nga po kami palagi dito. Nakakalinis lang talaga ako dito pag mayroon nga pong bantay sa tindahan namin. Pag linggo naman nga po ay busy rin dahil nagsisimba nga po ako. Tapos nag-grocery dahil sahod nga ni Jowa nung Sabado. Kaya naman sakto nga po na maglinis ngayon para nga po pag weekend ay wala nga po kaming lilinisin. At magiging maaliwalas nga rin po itong bahay. Tignan nyo naman yung mga laruan nga po ni Tyler at dito ko nga lang din po nilagay sa kanilang higaan. Hindi ko na nga rin po iyan tatanggalin dahil panigurado iakyat din naman yan dito sa taas. Malawak nga rin po itong kanilang higaan kumarites kaya sakto nga lang po ito sa kanilang dalawa. So ayan at nakapaglinis na nga rin po ako dito sa kanilang higaan at doon sa sofa. Kaya naman bababa na nga po ako para malinisan ko na rin naman yung aming higaan. Madami-dami na naman yung magiging labahan ni Jowa. Dahil ang dami ko nga pong pinalitan na bedsheet at saka mga punda. Tumawag nga sa akin si Jowa at ang sabi niya mag-overtime daw siya. Nakita niya nga po ako nakasombrero at tinanong niya nga po ako kung saan ang punta ko. Sabi ko nga sa kanya mainit kaya nakasombrero ako, abay tinawanan nga po ako kumarites. Itatayo ko lang po muna pala itong aming foam dahil bala ko nga rin pong magwalis at magpunas nga po ng sahig. Tingnan nyo naman yung mga play money nga po ng anak ko at dito talaga sa baba namin nahuhulog.
Kaya naman ayan at wawalisin ko na nga muna dito bago ako magpunas. Naalala ko tuloy may nag-comment sa akin na linis nga daw ako ng linis pero ang kalat ng bahay. Normal lang talaga kumalat ang bahay ko Marites kahit anong linis mo lalo na nga pag may anak ka. Kaya naman tayong mga nanay wala din katapusan sa kakalinis. Walang katapusan sa mga gawaing bahay na paulit-ulit na nga lang. Pero dahil wala naman tayong choice kaya kailangan pa rin nating gawin. Kaya naman hayaan na lang natin talaga yung nagsasabing ang kalat ng bahay natin. Dahil hindi lang naman talaga yung paglilinis yung lagi nating inaasikaso. Abay nag-aasikaso pa tayo ng ating lulutuin. Tatanggalin ko nga muna itong foam dito Marites dahil bala ko nga po munang punasan itong aming kwarto. Para matanggal na nga rin po yung alikabok at mag-amoy fresh nga po dito. Pupunasan ko nga muna itong pahalaman dito dahil tingnan nyo naman at maalikabok na nga rin po ito. Buti na lang talaga at fake plant nga po yung nilagay ko dito. Kung totoong halaman nga po ang inilagay ko dito, panigurado ito ay lantana. Kaya naman mas gusto ko talaga mga fake plant na nga lang po yung nilalagay ko. Para syempre low maintenance. Pagkatapos ko nga pong linisan ng halaman, diretso na nga rin po ako pagpupunas sa sahig. Aba syempre Marites ilang oras din itong aking paglilinis. Kailangan lang natin i-fast forward para naman hindi kayo maboring sa aking ginagawa. Pagkatapos ko nga pong punasan yung sahig, ibabalik ko na nga rin po kaagad yung foam dito. Mabilis lang naman ito matuyo dahil masyado nga pong mainit dito sa taas. Lalagyan ko na nga rin po ito ng cover para naman maiayos ko na. So gusto ko talagang ginagamit itong no lokot bedsheet. Maliban sa maganda na nga po tingnan kinabukasan pagigising ka ay wala talagang kalukot-lukot at hindi mo na nga rin po siya kailangang ayusin at napakaaliwalas nga rin po ito sa mata Marites. At dahil hindi nga po siya masyadong kasya dito Marites, itinutupi ko na nga lang po doon sa taas banda. O diba unti-unti nang umaaliwalas dito sa aming higaan. Papalit na nga rin po ako ng mga punda Marites para naman mas lalong maganda tingnan. Terno na nga rin po ito sa kanyang bedsheet. Katapos ko nga po magpalit ng punda, ibabalik ko nga po yung nakalagay dito na carpet. Madalas nga pong tumatambay si Jowa dito sa carpet pag hindi pa nga po siya natutulog. Diyan nga po siya nakaupo at nagse-cellphone. Inihagis ko na nga po sa baba yung mga labahin para nga po si Tyler na yung maglalagay doon sa lagayan. O diba ang dami na namang labahin ni Jowa. Balik na naman nga po ako dito sa sala Marites para nga po maayos na yung mga punda dito. Dito naman nga po ako maglilinis at dito na nga rin po ako magpupunas. Tinanggal ko na nga po yung pagyaan at inilagay ko sa mga pwesto nila. At yung mga gamit nga po nakakalat dito ay binalik ko na sa kanilang mga lagayan. Pinunasan ko nga lang po muna yung lamesa dahil maalikabok na nga rin po talaga. O diba kung nakikita nyo dito kanina Marites, sobrang kalat nga po dito. Medyo magaan-gaan na nga rin po sa pakiramdam. Hindi na nga rin po ako gumamit ng electric fan para pagpawisan na nga rin po ako. Inalisan ko nga po muna bago nga po ako magpupunas. Abay mari kung hindi pa kayo naglilinis tara at sabayan nyo na nga rin po akong maglinis. Para sabay-sabay nga pong umaliwalas yung ating bahay. Ito nga yung sinasabi ko sa inyo Marites na napagawa nga po namin dahil nga po sa aming pagtitindahan. Abay kahit maliit nga lang po ito, malaking bagay nga po ito sa amin. Para hindi na nga rin po maging masikip doon sa baba. At syempre hindi na nga rin po kaming magkakatabing matulog. Lumalaki na nga rin po sila Marites kaya naman hindi na rin talaga pwedeng magkakatabi. Dati nga po natutulog kami na wala nga pong sarado na pintuan at bintana iyaan. Puti na nga lang po ang nakalagay kaya naman ang saya ko talaga nung naipagawa ko na nga rin po yan Marites. Kaya sabi ko nga sa inyo na kahit mabagal at paunti-unti lang ay okay lang iyon. Ang mahalaga ay may nakikita nga kaming pagbabago dito sa bahay namin. Kahit sabihin na umaabot nga po ng taon bago nga po namin iyon napagawa. Pero ganun talaga Marites pag wala naman tayong maraming pera. Kaya kung anong meron lang dyan ay kailangan natin yan pagtiyagaan. Kaya kahit maliit nga lang po yung aming munting tindahan, malaki din talagang tulong sa amin iyon. O ayan at nagdadrama na naman nga po ako Marites. Ayusin ko nga muna itong damitan ng dalawa kong anak para naman nga po hindi naman ganun kakalat tingnan. Para pag nagtupi nga po ako ay ilalagay na lang dito. So ito na nga po yung nalinis ko na. O diba ang sarap na nga po tingnan sa mata. Kanina lang ay parang binagyo nga po dito sa taas namin. O diba sana ganyan kabilis magtupi ng damit Marites? Na isang pitik mo lang ay nakatupi na kaagad lahat. Ito na nga rin po yung itsura ng kwarto namin at maaliwalas na nga po tingnan. Paniguradong masarap na naman nga pong matulog dito dahil ang bango nga po ng bedsheet namin. Pagkatapos ko nga pong maglinis, next ko na naman nga pong ginawa ay magtupi. Hinuli ko talaga ang pagtutupi dahil panigurado pag nakapagtupi na nga po ako ay tatamarin na nga akong maglinis. Ewan ko ba at nakakatamad talagang magtupi at nakakaantok. Pero kung hindi ko nga po ito tutupiin, panigurado kinabukasan mas marami pa ito. Dahil meron pa nga pong nakahangin at mga isasampay pa. Humingi na nga rin po ako ng tubig dahil uhaw na nga rin po ako sa aking mga pinagagawa dito sa taas. Pero tingnan nyo naman yung aliwalas na nga po ng paligid ko. Magpa-Friday nga po akong wala masyadong gagawin. Kaunti lang naman yung linisin ko sa baba dahil naglinis na nga rin po si Jowa pagka uwi niya galing sa trabaho. Nung tanghali dahil sabi ko nga sa inyo na damay nga po siya sa init ng ulo ko. Alam niya nga kung paano palalamigin yung ulo ko maliban sa pagkain ay maglinis nga po siya ng bahay. Kaya pagkagaling ko nga po magsundo sa bunso kong anak ay malinis nga po yung bahay namin sa baba.
Pag may jowa ka or asawa, hindi talaga magiging perfect, na laging masaya. Minsan talaga ay mararanasan nyo rin talaga magkaroon ng problema at pagtatalo sa mga maliliit nga pong bagay. Siyempre kung may problema nga kayo kumarites, mas maganda pa rin talagang ayusin yung dalawa para mas lalo nga kayong tumagal. O di ba ang dami ko na namang daldal sa inyo kumarites at nakatapos na nga rin po ako sa pagtutupi. At naiayos ko nga rin po agad ito sa aming mga damitan. O ayan, at wala na nga po talaga siyang tupiin. Maliban nga po sa walang tupiin, nakapaglinis na nga rin po ako dito sa taas. Kaya naman pagka-uwi nga ni Jowa, ang sabi niya nga po sa bahay namin, wow, ang linis. At nabawasan na nga rin po yung isipin ko at stress. Tingnan nyo naman kamarites, ang layo na nga po ng itsura kanina. Maaliwalas na nga po at wala na nga pong mga tambak na damit. Worth it nga yung pag-iisip ko kung maglilinis nga po ako ngayon. Dahil tingnan nyo naman at wala ka na nga makitang kalat. Ako nga po ay nakapagsampay na rin. Ayun lang muna kumarites, salamat sa panonood. Follow for more. God bless us. At sana i-share nyo na nga rin po itong aking video.